So, ayan, ito ngayon ang ating topic, si Purple Haze, then Ghost Plant, yung difference nila, pero parang walang difference, diba? Parang magkamukha talaga sila. This one is, ayan, Purple Haze, ayan, dalawa na yan. Then, tingnan nyo, nilagyan ko siya ng name, para hindi ako malito. This one is Pre-Seller, tapos, ayan, ito din si Purple Haze. At ito si Ghost Plant. Tingnan nyo naman, parang walang pinagkaiba sa kanila, diba? Ito kasi, during pandemic ko pa binili, nung nagtrending siya. Ayan, nagtrending si Ghost Plant. Sobrang ganda naman niya kasi. Kaya alam kong si Ghost Plant talaga ito. Ayan, isa to sa kauna-unahan kong succulent. At hindi ko pa alam ang Purple Haze. Ayan, naghanap ako na to ng Ghost Plant. Then, this one is Purple Haze. Ayan sila, tingnan nyo. Parang magkamukha lang, 'di ba? Then nag-search ako, ang nakita ko is ang difference nila, itong si Ghost Plant is brownish. Ayan. Ayan si Ghost Plant. Brownish siya. Then si Purple Haze is nagpipinkish. Ayan, nagpipink naman siya. Yun yung difference nilang dalawa. Pero sa akin, parang walang difference. Kasi nga, nasa lowland tayo. Then, hindi lumalabas yung kanilang stress color. At pagka-pink ni Purple Haze, tingnan nyo, parang magkamukha talaga sila ni Ghost Plant. 'Di ba? Then, ayan. Ito kasi nabili ko nung kasagsagan pa lang. Then, ayan, napadami ko siya, tapos kumonte, napabayaan. Then, this one is si Purple Haze. Parang wala naman silang pinagkaiba. Pero, napapanood ko sa iba is, ang difference nila, ito is nagpipinkish. Ayan, pinkish siya pag na-stress. Then, si Ghost is brownish yung kaniyang color. Pero, hindi nga natin makita yung difference kasi nasa lowland tayo at mahirap lumabas ang kanilang stress color. Then, ayan, kung mapapansin nyo, parang mas malaki si Ghost. Ayan. Then, igilid natin. Ayan, kasi ipopropa ko si Purple Haze. Ayan, para maparami natin siya. Then, eto, tingnan nyo, yung ginamit kong soil dito is garden soil pa. Ayan. Ayan, sobrang tigas ng soil niya. Merong mga succulent na hiyang talaga sa garden soil. Ayan siya. Ang ginamit ko kay Ghost Plant is garden soil. Ayan, ipinatong ko siya kasi sa sayad yung trailing na to. Ayoko naman ikat kasi ang ganda niyang tingnan. Kaya ipatong natin para hindi siya sumayad. Then, ayan, 'di ba ang ganda ni Ghost Plant. Then, ito si Purple Haze, natin siya propa. Cut natin. Then, ang ginamit ko naman ditong soil is loam soil, pumice stone, then rice hull. Ayan na yung ginamit ko dito. Dati kasi puro garden soil. Then, ayan, tinry ko din ang loam soil, pumice stone, at rice hull. Yun kasi ginagamit ni Ate Daisy. Ayan, Sakis by Daisy. And tinry ko din dito sa akin. Pero okay naman yung garden soil. Tingnan nyo naman si Ghost Plant, diba? Ang ganda din. And then, ayan, ikakat ko ito. At i-propagate natin para mapadami natin si Purple Haze. And then, parang mas malaki yung Ghost sa Purple Haze. O, hindi lang talaga siya lumaki ang aking Purple Haze. Kaya, ikakat ko. Then, ayan, para din lumabas yung mga babies niya sa loob. Ayan. Ikat na natin ito. Ayan siya. Ito is, yung Purple Haze is mga Pre-Seller. Ayan, halos magkamukha sila ni
ni ghost plant, kaya madaming nalilito, miski ako nalilito kasi nga hindi pa rin lumalabas yung stress color niya, and then di talaga natin makita ang difference nila. So ayun nga, sinearch ko, ang difference nila is si ghost plant is brownish, si purple haze is pinkish, kasi hindi pa natin makita. Then ayan, kinat natin, ang dami siyang baby sa loob, at diyan ko din kasi nilagay yung mga nalalagas niyang dahon. Then this one, kakat ko din ito. Ayan, then para kasing pumayat na din yung stem na to. Ayan, kaya ikat na natin para makalabas din yung ibang babies niya at mas lumuwag. Then ayan, ikat lang natin. At okay na muna siguro to kasi hindi magkasya sa tataniman natin. Pag kasya pa, ikakat ko ulit itong isa. Then ayan, itabi muna natin siya. Gusto ko magpropa ng magpropa para mapadami natin sila. And ayan, tatanim ko na din agad ito, hindi ko na air dry. Then ayan, ito is used soil ko na din, pero loam soil, pumice stone at rice hull pa rin ito. Then dito ko itatanim yung aking propa, malaking pots na ito. Then ayan, tuyo naman yung soil niya, kaya itatanim ko na agad si purple haze. Ayan, itingnan natin kung magkakasya. Pag ikat pa natin yung isa. Then ayan, mabait naman ito si purple haze, para din siya si ghost plant. Ayan, si ghost plant is sobrang bait din niya. Napadami ko na dati si ghost plant, kaso napabayaan ko ulit. Then yung propa ko is nasira-sira. Kaya ayan, buti nga meron akong naitabi. At ayan, sobrang tagal na sa akin ni ghost plant. Ayan siya guys, since 2022 pa yata. Ayan, yung aking ghost plant na nabili. Then ayan, tingnan nyo. Then sana lumabas na yung stress color na to para makita natin, di ba, yung difference. Pag lumabas ulit, ayan, ipapakita ko sa inyo. Pag naging pinkish itong ating purple haze. Ayan, mukhang kasya naman na to. Ayan, madali din itong i-lip propa, itong si purple haze. Kaya pag nalalagas, inilalagay ko lang din yun sa vertical ko. Ayun, meron na nga siyang mga baby sa ilalim. Then ayan, kasya na siya. Ilan lang itong nakat natin. Ayan, kasya naman siya. 6 head yung nakat natin. At padamihin natin siya. Ayan. Then ayan, kasya naman na. Hindi ko na ikakat yung isa. At lalagyan ko siya ng ID para hindi tayo malito. Pero hindi naman ako malilito kasi ako ang nagtanim, kaya alam ko. Pero para sure, lagyan natin ng name. Ayan, nilalagyan ko sila ng name pag magkakamukha talaga sila. Ayan, purple haze. Tapos today is 4/4/25. Ayan, ilagay lang natin sa may sa may pots para matandaan natin. Tapos kung kailan natin siya na propa. So ayan, natin, guntingin natin. At ayan, dito ko lang ilalagay sa may pots din. At ayan, yun siya. Diba? Yung purple haze is nilagyan ko talaga siya ng ID. Then ayan, kasi nga magkamukha sila ni
ghost plant. At ayan, ito ang ating na propa na purple haze. Then this one naman, dito ko itinanim dati yung mga propa ko na ghost plant. Ayan, ito na lang yung natira. Tapos tingnan nyo yung soil. Diba may pamisto naman, pero ano siya, garden soil. Ayan, ito is inano ng mga manok. Ayan, buti may natira pa nga. At ipopropa ko din ito. Tingnan nyo na may pots. Napaka tagal na. Ganyan nangyayari. Napakadusing. Then, ayan, ikat na natin to. Ayan, natanggal na. Yan. Cut lang natin siya. Dati puno ito nung pinropa ko. Ayan, then, ayan, napabayaan, nagkanda. Lusaw-lusaw. At na root rot. Tapos, ito na lang yung natira. So, ayan, lumang-luma na yung pots at sira-sira na. And then, yung propa lang na may nakalagay dito, kaya ayos lang. Ito, cut na din natin siya. At ito. Tinayaan ko muna yung maliliit para pag lumaki, propa din natin. Sana maraming babies yung tumubo sa pinagkatan natin. Ayan, mabait naman siya. Igilid lang natin. Then, itatanim na din ulit natin siya. This one is loam soil din, pumice and rice hull. Then, ayan, itanim na natin dito. Itong pots na to is, ayan, matagal ko na ding pots. Pero nagagamit pa naman yung iba. Pwedeng pang propa sa mga succulent. Pwedeng paglagyan. Then, ayan. Maganda din yung nakahang na ghost plant pag nag-trail. Ayan, katulad ng isa. Ayaw kong ikat kasi nakakahinayang. Ang ganda niyan tingnan. Then, ayan. Propa din natin si ghost. Padamihin din natin siya. At, ayan. Oops. Ayan, meron na din tayong propagation ng ghost plant. Ayan siya. And then, lalagyan ko din syempre ng name. Lagyan din natin siya ng name. Para hindi din tayo malito. Then, ayan yung sulat ko. Ay, naka. Ayan siya. 4-4-25. Ayan, sabay natin ipinropa si ghost plant. Then, purple haze. Ayan, ilalagay ko din siya dito sa pots na to. Ayan. Then, ayan siya. Bala ko pang ipropa yung iba. Gusto ko silang padamihin. Ayan, ang ganda ni ghost plant. Then, ito si purple haze ang ating propa. Ayan, ang ganda, diba? Ayokong ikat. Kasi ang ganda. Ang dami niya na ding aerial roots. Ang ganda, malambot siya kasi. Dehydrated. Then, ayan. At, ayan si purple haze and ghost plant. Padamihin natin sila. Diba? Ang ganda. Then, magiging okay din sila at makaka-adjust. So, mabait sila sa lowland. And then, ayun lang guys. Thank you for watching.